Magandang araw sa inyo lahat mga ka-J-Lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So pasensya na kung ngayon lang tayo nakagawa ng video kasi madami tayong ginagawa ngayon. Madami tayong tanggap na nire-repair. So bali itong dinala sa atin ay no sound to. Nabili lang to ng may-ari. So follower din natin yung may-ari nito. Nabili niya lang to ng second hand. Nasa 3 plus. Kaya lang ang problema daw ay nung ginamit niya, kalahati lang yung tumutunog. Tapos ngayon talagang totaling wala nang sound siya. So bali hindi ko na napakita sa inyo kung ano yung pag-testing natin kasi na-delete ko yung video kasi 1 week to bago ko siya naayos. So malalaman nyo kung bakit 1 week ko siya bago siya naayos. Bali nung nabuksan natin siya mga ka-J-Lovers, tingnan yung maigi. Yung connection ng audio natin, yung red at white pinaghalo na. So ito pinaghalo na kaya naging mono na. Ito yung sinasabi na may-ari, nagkalahati lang tumutunog, ngayon totally walang sound na siya. So pinag-jumper na mga ka-J-Lovers, kaya pala. So okay naman yung amplifier na to, maganda na rin naman, kaya lang yun lang ang problema, parang napaglaruan na yata. Tingnan nyo maigi, hindi na siya na-switch on yung relay kasi sa kanya na ito nasira. Pero dati daw nung pagkabili niya ay half channel na lang talaga, 3.5 lang yung pagkabili niya yata, yun yung pagkaalam ko. So sa baba okay lang yan, may jumper, nilagyan niya na ng jumper kasi sa effector yon. So baka siguro nag-locks yung effector kaya nilagyan na lang dyan ng jumper. So mamaya tingnan natin, tanggalin ko na lang yan, lagyan ko na lang ng effector ulit kung talaga bang loose. So nung tinignan natin mga ka-J-Lovers, sunog yung dalawang fuse o open yung dalawang fuse nito. Malamang sa malamang may shorted na output nung nakita natin to, kaya pala siguro hindi na switch yung relay at wala na siyang sound. So medyo nalugi yung customer natin nito kasi nung pagkabili niya half channel na lang. So sa tao niya lang to nabili. So yan na nga yung problema niyan. So ang ginawa ko dito mga ka-J-Lovers, dahil nakita ko yung nasira yung fuse, so ang ginawa natin dito ay nag-test tayo ng mga output. So tinignan ko dito kung may mag-buzzer ba. Once may mag-buzzer dito, ibig sabihin may shorted. So yun ang tatanggalin natin. Ubusin natin yung 4 tanggalin kasi malamang sa malamang may 2 or 4 yung sira. Minsan isa, bihira naman yung isa, pero kadalasan 2. So yan, naka-auto rinse tayo. Magbo-buzzer na lang yan dyan kung may talagang may sira. So dito, ka-4 na tayo, wala namang problema. Yan o, kita nyo wala naman nag-buzzer. So dito naman tayo, 4 naman to. Oh, kita nyo mga ka-J-Lovers, ang baba na, nag-buzzer na. So ibig sabihin, may shorted na dito. Sa 4 na to, dito natin alam kung ilan. So yun o. So ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin yan. Tapos i-check natin isa-isa. So bali, yun nga, kinupinto ko sa inyo mga ka-J-Lovers, sinabot tayo ng 1 week bago ko ito naayos. So malalaman nyo kung bakit 1 week bago ko siya naayos. Hehe. So tanggalin ko muna ito mga ka-J-Lovers, tapos ano natin, testingin natin yung isa-isahin natin yung mga output. So bali yan, tinanggal na natin. Ito na to, ito na siya oh. So isa-isahin ko na lang to. Nung pag-check natin, yan, chinik natin, naka-diode sign tayo. So ito shorted na, kita nyo. Nasa 0 na siya. Dito sa parte, oh, 0 na siya. So, yan oh, shorted na yan. Kaya kailangan natin tong palitan ito, kaisa na tayo. So ginagawa ko niyan, ganyan, binabalik ko lang yung paa para hindi na makahalo. So next naman natin, 0.4. Mukhang okay yata to, 0.4. Ay, may leak. Ito may leak to. So baliin lang natin yung paa. Yan. Next, ito 0.5. Mukhang okay ito. 0.5. So 0.5. Oh, may leak din to. Yan. Mukhang naubos yata yung ano natin, 4. So ito ay open naman mga ka-J-Lovers. So may leak siya ng konti.
pero open na. So bali apat yung nasira. Tapos iyo parang tango. Kaya nasabi ko sa inyo to 1 week ko to bago ko inayos mga ka-G-Lovers kasi nagpaalam muna tayo sa may-ari nito. Nagpaalam muna tayo sa may-ari almost 1 week bago siya pumunta dito. Kasi hindi namin siya makontak kasi nasa bandang presentasyon siya, mahina yung signal nila. So nasa may malapit na dagat o bundok na rin. Tapos basta malayo siya sa cell site kaya walang signal sa kanila kaya hindi namin siya makontak. Pagkatapos ng 1 week saka lang siya bumalik kasi tiningnan yung amplifier kung tapos na followers natin to mga ka-G-Lovers kasi napapanood natin siya pag nakakakuha siya ng signal saka nag-i-internet siya. Pag nakakababa siya sa dito sa may mga may signal. So nung dumating nga siya tinanong niya ako o kami ni Busing, tinanong kami na kung ayos na yung amplifier. Hindi pa sabi namin kasi kailangan namin ipaalam muna sa kanya na ganito yung mga sira. Kasi may 4 na sira na output, ang mahal pa naman ng isa nun. Dito sa amin, nasa 150 yung isa nun. Kaya kailangan namin ipaalam muna bago namin siya ayusin. So, kaya yun, inabot ng 1 week bago natin siya naayos. Yun ang history. Kaya sinabi ko sa inyo 1 week bago ko siya naayos. So okay, nakabitan ko na siya ng fuse. So dito pagkakabit ko ng fuse, nagantay na tayo ng 1 week. Kaya mapapansin nyo, nagiba na yung multimeter natin. Ay yung test lead natin o test prod natin, nagiba na. So ang ginawa ko dito, dahil may go signal na tayo yung ayusin to, yan, tingnan nyo, iba na yung test lead natin o test prod natin. Nag-check tayo dito ng voltage muna. So, nag-voltage checking ako. Nung pag-check natin dito, meron naman tayong voltahe na negative 61. Sa kabila niyan ay positive 61. Ito, positive 61 yan. So magni-negative yan kasi inalis ko yung common niya. So positive 61 na din yun. So nag-check tayo ng voltage biasing. Kita nyo naman, ang taas siya. Meron siyang 1.2. Yan, 3.4. Dito wala. Magtataka ka kung bakit dito wala. Malamang sa malamang, dapat magkapareho sila dyan, magkasunodan o magkapareho sila. Dapat magkapareho yan. Ito 0.4. Mamaya papaalam ko sa inyo kung bakit walang voltahe yung huli natin na tinis na yon. So ito 0.4 din. So itong multimeter ko kasi mga ka-G-Lovers, pag naka-auto range, pag mababa na yung voltahe, ay hindi ko na siya ma-read minsan. So minsan na-read naman mga 0.4. Kaya ang ginagawa ko, nililipat ko siya sa ito millivolts. Nililipat ko yan. Pero ngayon naka-auto tayo. So tingnan nyo maigi. Yan o, hindi nyo na ma-read. So minsan na-read naman. Yan. Ohms yun, na-read natin. So pag ganito, ang ginagawa ko, nililipat natin dito sa millivolts. So tingnan natin, dapat nasa 400 to 500 yan. Ibig sabihin yan, point na lang yan. So 300 sa mga ganyan. Ito, tingnan nyo maigi. Nasa 300 o 0.3 na yan. Good, diba? So dito naman 0.3, good. So 0.3, good. So ito, nagtataka ako ba't wala rin. So dapat magkapareho sila. Ito kung 0.3 to, dapat 0.3 din siya. You know, tingnan maigi. Ito 0.3 to do. Wait lang, hindi lang natin na dikit na maigi yan. 0.3 o nasa 319 millivolts. So dito, dapat ganun din. So bakit wala? So ang ginawa ko dito, sinuyod natin yan, baka may loose contact lang. So chinik ko na rin yung capacity ay yung resistor niya na mga 5 watts. So chinik ko na rin kung open.
Ito, chinik natin, 0.3, di ba? Tapos may dinaanan siya na resistor. Pagdating niya dito sa kabila, wala na. Nagkaroon na nga, Ibig sabihin, lost contact lang ito mga ka-Gilavers. Nagkaroon na siya, 0.3. So, lost contact na siguro to mga ka-Gilavers. Ito, tingnan nyo yung maigi. Pag dito, wala, di ba? So, kailangan ko pala i-short to para i-calibrate natin. So, pagdating dito, meron tayong yan, 0.3. Tapos, dadaan siya sa resistor na 5 watts. So, baka sira yun or talagang lost contact lang. So, ang gagawin natin, i-check muna natin. So, ito, dito, ilapit ko lang. So, dito, meron tayong 0.3. Pag lapit dun sa kabila o pag-dis natin sa kabila, wala na. Yan, naka-auto tayo. Test natin tong connection na to. Mukhang 5 watts to or jumper lang. So, tingnan nyo maigi. Ito. So, dito. So, hindi natin ma-detect. Ito. So, mukhang open yata ito mga ka-Gilavers or lost contact. So, ang ginawa natin dito ay niresolder ko lang muna. Baka kasi lost contact. Kasi minsan kanina napansin ko nagkaroon nung paggalaw natin o pagsundot natin. Baka na dumikit. Kaya nagkaroon. So, ang ginawa natin niresolder ko lang. Baka kasi resolder lang naman. So, balik natin sa millivolts. Tingnan natin kung mag 0.3 na or 300 plus volts ay millivolts. So, yan. Kinalibrate natin. So, dito, okay ito kanina. 0.3 yan. Yan, 0.3. So, dito dapat sa kabila, yan, calibrate ulit natin. Dapat 0.3 din to. Magkaparehas lang sila. So, okay na, ibig sabihin, lost contact lang yung natin. Kaya, ito, lost contact lang to. Kaya, wala kaninang 0.3. So, ngayon, okay na siya. Good na. Okay na. So, good na siya. So, next naman natin ay repair na natin sa kabila. So, ito, good. Good. Yan, pwede natin calibrate. Short lang natin pag-calibrate sa millivolts. So, okay. Dahil good, ito lang siguro may problema natin sa kabila. So, kailangan natin itong tanggalin dahil may short tayo o abnormal yung voltage biasing. Baka sirayan yung nasa may bandang taas na maliit na transistor. Kadalasan yan, nakalagay dyan ay 9014 or 551. So, hindi natin alam kung anong nakalagay dyan. So, bago ang lahat, siyempre discharge muna ako. So, meron tayong voltahe, nasa 40 plus pa. Ito sa kabila ay nasa 31 plus pa. So, ibig sabihin, may voltahe pantira yung capacitor. Delikado yan, medyo mataas pa yan. Kasi once na mag-short yung pagkasolda natin, baka magtilamsik yung lead, delikado. Kaya, kailangan natin muna siyang i-discharge. So, discharge ko muna ito mga ka-Gilavers. Tapos, kwentuhan ulit tayo pagkatapos. So, yan mga ka-Gilavers. Dini-discharge na lang natin. So, dapat naka-proper discharge tayo kasi magsusolda tayo. So, meron pa rin siya. Kailangan talang ubusin natin. So, itong 2,000 watts. So, meron pa siya ng konti. So, alisin pa rin natin. So, ang ginagamit ko dyan yung plug ng amplifier mismo na to. Tapos, sabay ino-on ko. Dapat naka-off muna siya. Pag nakadikit na dyan sa may terminal, saka mo lang siya i-on para iwas spark. Okay, dahil safe na tayo mag-desolder o mag-solder, pwede natin itong tanggalin kasi wala nang charge o wala nang tirang voltahe yung natin capacitor. So yan, tanggalin lang natin to tapos i-test natin. So yan nga sinasabi ko sa inyo, kadalasan nito ay yung 9014 ay 5551 o 5551. So hindi natin alam kung ano pang nakalagay dito. Basta kasi may short na mga output o mga transistor dyan. Yan, 551 talaga.
minsan nasisira yan. Ay! So, i-check natin to kung sira rin ba to. Tinda ka to, hindi. Baka sa naga. So, bali tingnan lang natin Baka sa siya. naga kakato makaka. So, naka-auto muna tayo. Chinik ko baka may leak o may shorted. Kasi once na mag-buzzer to, may shorted. So, wala naman akong napansin. Maliban lang medyo mababa yata yung ohms nito. So, sinet ko na siya sa diode sign. So, malalaman natin. Check natin ulit yung 551. So, may leak nga ito mga ka-G-lovers. 0.9. Oh, ito, may leak. May leak siya. So, kailangan na natin itong palitan na rin. So, sira na rin yan. Libo rin nagbablog ka pala na. Dangog ka exposes ko. So, ito yung bago na 551. So, tingnan nyo maigi. Wala yan leak, oh. 0.7. Yan. Wala siyang leak, oh. So, kanina meron. So, ito na mga ka-G-lovers, kailangan natin siyang palitan kasi nakita natin may leak na yung transistor na yon, yung 551. So, bali kinabit lang natin tong dito muna, tapos nag-check ulit tayo ng voltage biasing. Minsan kasi mga ka-G-lovers, ganyan yan. Pag tinatamaan yung mga output, minsan nadadamay din yan. So, okay na, ilagay na natin. Tapos, resolder lang natin ito mga ka-G-lovers. Yan, resolder lang natin. Ayusin ko lang. Pwede na siguro itong resolderin. Pagkatapos natin itong resolder mga ka-G-lovers, try natin mag-check ng voltage biasing ba kasi may problema sa voltage biasing. So, ayan. Ikabitan natin yung 5551. So, proceed tayo next ulit. Check natin ulit yung voltage biasing. So, ito na ikabit na natin siya mga ka-G-lovers. So, next naman ay check na natin yung voltage biasing kasi naikabit na natin. So, tingnan natin kung magno-normal na ba yung voltage biasing dito. So, nilinisan ko muna siya. So, plugin ko lang ito mga ka-G-lovers. Try natin ulit. So, nakaset ulit tayo sa auto range. Pag hindi kinaya, check, ilagay natin sa millivolts. So, yan. Check na natin. Wala. So, naka-ohms. Wala. Naglipat sa ohms. So, dito 1.5. Kung may 1.5 dito, dapat dyan meron din. So, dito
So hindi kaya i-read. So set natin ulit sa millivolts para ma-check natin ito. 1.2. So yan, hindi normal yung voltage biasing natin. So hindi pa tayo pwede magkabit ng output pag mga ganyan na hindi pa normal. So kita nyo naman may 1.5. So dapat dito, ganun din 1.5 wala. So dito 1.2. Abnormal talaga, grabe. So ang ginawa natin mga ka-G-lovers, nag-recheck ulit tayo. So bago ko siya ni-recheck muna, yan, naghanap muna ako dito. So, tiningnan ko rin yung mga 5 watts na resistor kasi nagtaka ko dapat magkapariha lang yung voltage dun sa kasi magkapariho lang yan. So, kinumparison technique ko siya. So, dito mayroon 35 volts. So, may problemaan natin, biasing o yung drive natin. So, recheck natin yung drive muna. So, nandito yung problema. Kasi walang voltahe mga ka-G-lovers na sapat. So, nag-comparison tayo. So, tingnan natin baka may mga kinalawang dyan. Kaparati kasi yan. Pag may kinalawang, magka-problema talaga yan. Pero tingnan pa natin kung ano ba talaga yun, tinamaan. So, proper discharge ko muna siya mga ka-G-lovers kasi proceed tayo. Baka mag-solder tayo. At least naka-discharge na yung capacitor. Yan, discharge lang natin. Yan, tanggalin ko lang tong yung final drive natin. Tapos check natin. So, bali ito, tinanggal lang natin siya. Itong dalawa na to. So, di natin alam kung alin ang sira dito sa dalawa o walang sira. Sa C2073 at A940. So, aalamin natin yan. So, bali check natin. So, hindi naman nag-buzzer. So, hindi naman siguro shorted. Ito naman isa. Ito, nag-buzzer siya mga ka-G-lovers, shorted. So, sira to. Kaya siguro abnormal yung voltage biasing natin. So, tingnan natin anong part number to. C2073. So, kailangan natin itong palitan. So, kukuha lang ako pambalit. Tapos, try natin ulit mag-voltage biasing. So, yan, sinit natin sa diode sign. Ito yung A940, good to. Yan. Tapos, ito yung C2073. Yan, kita nyo, 000 na. So, ibig sabihin, shorted na nga. So, kailangan natin siyang palitan. So, kukuha lang ako ng pampalit para mapalitan natin. So, ito, in-stop ko muna. Tapos, balik tayo. Ito na, kakuha na tayo ng pampalit. Check ko ulit para iwas factory defect. Mas maganda pa rin yan, chine-check natin. So, wala, okay lang naman. Set natin ulit sa diode sign para ma-check natin. So, okay, 0.6 din. So, okay naman, 0.6. So, pwede natin siyang ikabit kasi
na check na natin na okay yung pisa na to. So, okay. Dahil okay naman yung pisa na to, so kabit lang natin siya. Yan, kabit lang natin. Yan, check natin itong mga 5 watts. So, nakabaser tayo. Magbabaser na lang yan dyan kung alin sira or alin yung good. Yung magbaser, yun ang good. Pag hindi nagbaser ay sira. So, ito, kaisa na tayo. Kasi 0.25 yan. 5 watts. So, ito sa okay, good to. Ano po number 1? So, good yan, good. Ito mukhang sira din. So, ulitin lang natin. So, yan, dalawa. Dalawa yung sira. So, gagawin natin ay papalitan lang natin kasi once kasi mag-shorted yung mga output natin, minsan inaabot yan yung mga 5 watts na yan. So, dito, kabit ko lang to. Tapos, palitan na rin natin yung 5 watts. So, fast forward ko na lang to mga ka-G-Lover siguro. So, ayan na mga ka-G-Lovers na ikabit na natin yung 0.25 watts. So, naresolder lang natin. So, bali dalawa yung nasira natin. So, okay. Dahil tapos na natin siya makabitan, test na natin yung yung connection kung okay na. So, dapat mag-buzzer siya. Asa na ba yun? So, ito. Okay, good. Pangalawa, 4 to dapat. Good. Pangatlo. Good. Panlima.
Panlima, pang-apat. Mali ako. Hehe. Sumobra naman. So, okay. Dahil okay yung apat natin na 0.25, lahat na okay. So, pwede na tayo mag-check ng voltage biasing. Tingnan natin at alamin na natin kung normal na ba. So, bali, recheck lang tayo. Nagpalit tayo ng 551. Nagpalit tayo ng 2073. Tapos, yung dalawang 0.25 5 watts. So, tingnan natin kung mag-normal na ba yung voltage biasing. So, ganyan lang yung pag-troubleshoot. Paunti-unti lang. Makuubos nyo rin yan. O machicheck nyo rin yan lahat na talagang wala nang problema. So, nilinisan ko lang siya mga ka-J-lovers para at least walang mga tilamsik na maliliit na lead dyan. So, delikado kasi yan. So, lagi ko yan sinasabi sa inyo. Tagalinis rin kayo kahit paano. So, okay na siguro yan mga ka-J-lovers. So, pagkatapos ito, check tayo ng voltage biasing. So, ito na. Check na natin kung normal na ba. So, ibig sabihin, ohms na yung nadidetect natin. Pag naka-auto rinse tayo, baka okay na yung voltage biasing nito. Kasi mababa na yan. So, you know, naka-ohms na tayo. So, lipat lang natin sa millivolts. Ito, lipat natin sa millivolts. Yan. Yan, naka-millivolts na tayo. Dapat nasa 400, 300, 500. So, mga ganyan. So, 300, good na, diba? So, ibig sabihin, 0.3 na yan. So, dito naman, calibrate natin ulit. Yan. Sinusort ko pag-calibrate sa 0.3. Good. So, 300 plus. Good na yun. Kinakalibrate ko muna para sigurado tayo. 0.3. Good. You know, calibrate ulit tayo. Sinusort ko lang. So, lahat na 0.3. So, ibig sabihin, normal na yung voltage biasing natin. Nasa 0.3 na or 300 millivolts na yan, 300 plus millivolts. So next natin, dahil good na itong mga voltage biasing, syempre kabit na natin yung mga output. Syempre kukuha muna tayo yung mga output na pampalit. Tapos kabit na natin. Katapos natin maikabit, audio test natin or testing na natin sa music. So, proceed naman tayo sa mga output. Kukuha lang ako ng output na pampalit natin. So, safe na tayo sa pagkabit ng output niyan kasi normal na yung voltage biasing. Ito yun ng mga output na kinuha na natin. So, dalawang C5200 at dalawang A9043 o 1943. So, okay naman siya. Yan. Chine-check ko muna. So, kada lagay nyo ng mga parts, lalo na sa mga transistor, chine-check muna yan kasi baka makakuha kayo ng may factory defect o ulit na naman kayo nyan magre-recheck. So, kailangan ma-check nyo muna bago nyo kabit. Lalo sa mga output ganito, sensitive yan. So, okay, good. Dahil sa good na ito mga ka-J-lovers, kabit na natin sa heatsink, tapos kabit na natin dun sa board na natin. So, testingin natin yan. So, kabit ko lang ito mga ka-J-lovers, tapos ready for testing tayo. So, bali ito na ano na natin, na ilagay na natin. So, resolder ko lang siya. Yan, resolder lang natin. Baka lens na. Pirang taon na po sila.
Yan, resolder lang natin to. Tapos pagkatapos natin siyang ma-resolder, try natin siyang i-audio test. Tapos kung good na yung pag-audio test natin, both left and right, so pwede na tayo mag-testing ng music. So yan, almost matapos na tayo sa pagsolda ng output. So yan, mga ka-J-lovers, okay na tayo. So linisan lang natin siya. Yan, pagkatapos natin linisan, so testingin na natin, kabitan natin ng speaker, tapos mag-audio test tayo. So okay, yan, linisin lang natin. Yan, siguraduhin lang natin yung pagkasolda na nasa sakto. Tama yung pagkasolda natin. So okay. Okay na. So, kabitan lang natin ang speaker, tapos ready for testing na tayo. Lunes na aga. Oo, pag hapon di kog laog. Yan, lagyan lang natin ng speaker. Tingnan natin yung audio nito kung both left and right okay na. Kasi pag okay na, testingin natin. So, dahil wala tayong USB na pan-testing, wala tayong make me move. So, okay na yun. Putol-putol lang kahit pa paano. Meron tayong mapatugtog. Baka makapirit kasi tayo pag diretso natin. So, at least, basta tumunog na to, yun, okay na yan. So, ibilo ko na lang siya mag-testing na hindi natin nabibidyoan kasi iwas copyright tayo nga. Yan, okay na yan mga ka-J-lovers. So, try na natin siyang i-audio kung normal na ba. Yung both left and right, okay na ba? Yun. Kita nyo? Both left and right. Okay na. So, testingin na natin to sa music. So, sana mayroon na naman kayo natutunan sa tutorial natin na to. So, ito yung effector. Tanggalin ko na lang yan mamaya. Ito, tanggalin ko na lang yan. Jumper na yan. Baka kasi gumana ng walang jumper. Naka-effector lang tayo. So, testingin natin to sa music. Ikabit ko pa tong tone control. Pag napatanog ko na, yun. O, yung pag nakarabit ko na, ingay kayo, kinuremba kaya ano, you know. Hindi po. Kinopol, so left and right, pinaghalo. Karayong ko ba? Hindi na tumaan. Okay. So, bale yan na, tinanggal na natin siya. So, ito, aayusin ko pa ito mga ka-J-lovers kasi pinag-jumper na kasi itong left and right. So, ayusin natin na magkahiwalay na sila.
Pinaka-reco na. So yan, inayos na natin, magkahiwalay na yung red at white, yung left and right magkahiwalay na, hindi na magka-connect, hindi na naka-jumper yan, hindi na magka-connect. So ibig sabihin, stereo na to, hindi na to mono. So pwede natin siyang testingin. Yan. Ang aning tiyaga, magpali ka, daradara. Yan. Habo mo kay Piggo. Ito na kami. So yan, nakayelo na yan, yan yung may-ari natin mga ka-G-Lovers. So testingin na lang natin to. Yan, hindi lang natin siya ituloy-tuloy pa kung maka-operate tayo. Yan, baba lang natin, paandar. At least okay na to. So adjustin ko na lang itong base treble mid kasi hindi pa nakatimpla na may game. So itimpla lang natin para mas maganda yung tunog pagbigay natin sa customer natin na yan. Nagtatanaw. So ito, adjustin lang natin to. Yan, pingitin lang natin yung base treble mid. Yan, yung may-ari natin. Natin yung so okay na to. Thank you very much sa lagi yung pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Okay na? Thank you very much.